Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tuburan sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tuburan. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 87 kabanata, ang talata po ay 6 at 7. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng mga taong dooy mamamayan. Sila ay aawit, sila ay sasaya, at sila ay sabay-sabay na magsasabing, ang aking mga pagpapalay, ang Siyon, ang bukal. Ang aking mga pagpapala, ang Siyon, ang bukal. Ang aking mga pagpapala, ang Siyon ng bukal. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao. Ako'y mananahan, sila ay aawit, sila'y sasayaw, at sila'y sabay-sabay na magsasabi. Ang aking mga pagpapala, ang Diyon ng bukal. Ang aking mga pagpapala, ang Siyon ng bukal. Manawing Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Toledo sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa tuburan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming giling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang tuburan, Panginoon, maitatag sa bayan ng tuburan ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat. Aming pag-asa. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 48 kabanata, mula po 12 hanggang 16. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan. Pagkatapos inilapit niya sa matanda at 2 bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manasseh sa gawing kanan. Ngunit pinag-krus ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo
ng nakababatang si Efraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. At siya'y nagmasmaas. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham. Ng Diyos na sa akin nangalagad puman simula sa pagkabata hanggang sa ngayon. At pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Isa pong katotohanan na ang pagpapala mula sa mga magulang ay napakahalagang bahagi na marapat na tanggapin galing sa mga magulang ng mga anak. Alam niyo po, isang hindi marapat na makalimutan. Dapat lagi-laging maalala, taglayin ng mga anak ay yung pagpapala mula sa kanilang mga magulang. Bakit ba inuulit-ulit ko? Nakailang ulit na ako. Kasi po yung katotohanan na ang pagpapala ng magulang ay kinikilala ng Panginoon. Sa Efeso 6:1-2, sinabi doon, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina sapagkat ito ang unang kautusan na may kalakip na pangako. Alam ng sangkalangitan na ang iuusal na pagpapala ng mga magulang ay marapat na tugunin at ipagkaloob sa mga anak. Hindi marapat na mabaliwala. So, kapag sinabi ng magulang ang pagpapala sa kanyang anak, wala pong magagawa ang langit kung hindi ipagkaloob ito. Sapagkat ito po'y itinakda ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang pumilala sa mga magulang. Siya bilang Ama ay nagkakaloob ng pagpapala sa kanyang mga anak. Mga kapatid, alam niyo, isang napakadakilang paghahalintulad ng ating Diyos sa mga magulang, lalo na sa ama. Samantalang hindi po lahat ay may mainam na karanasan sa ating mga ama, pero patid natin na sa pangkalahatan, ang mga ama ay makalinga. Nagkakaloob ng mga pangangailangan ng bawat sambahayan. Paano pa natin masasabi na balewala? Ang pagsama, pangunguna at ang pagkakaloob ng Panginoon ng biyaya. Ito yung pagpapala para sa mga anak. Maliwanag ito na pagdideklara na ang Diyos ang siyang tunay na may tangan ng kapangyarihan upang pagpalagi ng mga anak. Kaya alam niyo po sa Efeso 6:1-3, may pangangailangan na sundin, may pangangailangan na igalang ang ama't ina. Mga kapatid, hindi balewala ito.
kinikilala ito ng Panginoon. Nalulungkot po ako isang beses na may nabasa ako na hindi daw responsibilidad ng mga anak na ipagkaloob yung pangangailangan ng mga matatanda nilang mga magulang. Alam niyo po nalungkot ako nung isang beses na meron akong nabasa na karanasan ng isang magulang na nabalewala yung kanyang mga paghihirap dun sa kanyang anak. Sa kadahilanang may nakapagsabi sa kanyang anak na ganito, ganyan yung magulang ko, ganyan, ganito yung magulang ko. Na nung una pa lang may pagdududa na siya na bakit kaya ganito ang magulang ko iniisip niya? Bakit kaya hindi lahat ng kanyang pangangailangan ay ipagkakaloob ng magulang niya o di may parang nakapagsulsol dun sa kanyang mga katanungan, pagdududa, aba naniniwala siya. Hanggang alam niyo, yung kanyang magulang hindi naman nagreklamo, pero nagkasakit sa kabilang buhay. Umiiyak yung anak sa harap kabaong ng kanyang magulang na hindi niya naipagkaloob yung pagmamahal, yung pagkalinga na marapat tinanggap ng kanyang alam niyo po napakadaling balewalain, napakadaling iisantabi. Kasi siyempre marami naman talagang gastusin, maraming pangangailangan, pero mga kapatid, 'wag nating balewalain yung katotohanan na napakalaking kagalakan para sa mga magulang na tumanggap ng pagpapala at biyaya galing sa mga anak. Hindi dahil kinakailangan nila. Actually, may mga magulang talaga na hindi tumatanggap. Ayaw nila kasi meron silang kakayahan. Pero may mga magulang din na tinatanggap nila hanggang dumating yung pagkakataon na akala nung anak na enjoy nung magulang niya yung kanyang mga ipinagkakaloob. Pero dumating yung pagkakataon na nung nangailangan yung anak, isinauli ng magulang. Sabi niya, lahat ng binibigay mo sa akin tinatanggap pero hindi namin ko. At ngayong nangangailangan ka, narito, gamitin. Alam niyo po, ako po tinitingnan ko na halingain yung mga nakikita ko po na mga matatanda, lalo na po yung aking mga walang galang na sa inyo, mga pininsan na sa aking palagay kapag tinitingnan ko po na walang kakaligas. So, iniisip ko po nakakalingain. Alam niyo na wala nga sa loob ko dahil sa isip-isip ko, ako nag-iisip ako nakakalinga ako ng iba. Baka akala ko kung ilang taon na ako. Sabi mo magsi-50 na po ako 'no? Pinagtamad ko talaga sa inyo. Pero ang akin pong kaisipan, ayoko po na mabalewala yung pagpapagal ng mga tao na naglingkod at gumanap ng kalooban ng Panginoon. Kaya alam niyo po ang pagiging magulang, full-time ministry po 'yan galing sa Panginoon. At alam niyo minsan hindi naman talaga kadugo yung mga kinikilalang magulang o yung mga tumatayong magulang
hindi naman talaga pero hindi kasi yan dito sa literal na maagos. Higit sa lahat, sa puso. Naalala ko isang tatay, sabi niya do'n sa kanya na lang, "Si mami mo, iniluwal ka sa paraang natural, pero si daddy mo, iniluwal ka galing sa puso." Alam niyo po isang katotohanan na may mga kaganapan sa sanlibutan ito na hindi ganap na maipapaliwanag at mauunawa sa pisikal at materyal. Pero 'pag isinama natin ang espirituwal, mamamangha tayo na higit pa ibig sabihin at ginagawa ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nais kong tawagan ang bawat isa, huwag tayong babago, huwag tayong tumigil, bagkus patuloy nating lakaran at ganapin ang landas na itinatag ng Panginoon para sa atin. Dalangin. Kami po, Amay, nagpapasalamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin ng pangangailangan na kami ay lumakad sa iyong katuwiran at katotohanan na kailangan naming igalang ang aming mga magulang at sundin ang kanilang Pilipinas. Pero ang aming panalangin, kami po ay kalooban mo ng patuloy na kakayahan na maipahayag ang iyong katotohanan na siyang maging dahilan kung bakit kami po lalakad sa landas ng katwiran at magbibigay ng pinakamataas na kabayan sa iyong tangkilang pangalan. Mamin din pong itinulog sa iyo ang bayan ng Tubo sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin, ikaw po ang magtatag ng altar ng aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng katawan ng aming Panginoong Jesus sa bayan ng hayaan mo po na magkaroon ng lugar kung saan 24 na oras na mananalangin tulog at magtitiwala sa iyo. Lord, sa pangalan ni Jesus, hayaan mo ihatid ang iyong mga lingkod sa landas na iyong itinalaga. Hindi dinadalangin ang patuloy na pagpapangunan sa mga saan mo po na may kapangyarihan ang mga bayang dasal namin ang pangunan ng Santong Espiritu at sa pangalan ni Jesus nananalig. Walang anumang altar na itinatag ng Diyos. Ikaw, Panginoon, ang big at ang tagumpay ay aming ina. Hindi namin ang iyong magsama sa amin para maganap namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the American life of its glory. Nasaan din po namin ang magsama at pagkilos sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Ngayon din sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mo sila yung kapagpayan sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. Ngayon din po sa aming mga misyonero sa ibang panig na daigdig. Lord, ang iyong kalakasan at karunungan ang siyang aming tinatanggap. Nasaan din po namin ang pagsama ko sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, na mapangyari ang iyong nais. Lord, we pray doon sa mga kapatid namin na nasa ospital, ikaw kung magkaloob ng kalakasan, pamantay ng aming Panginoon.
Maraming salamat na ang kinaming tunay tinong niyo tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon. Wala imposible. Declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house that I've been working with a faith, with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Take time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.